Yung pangatlo? Eto, siguro maraming guilty dito. Maraming guilty. Maraming napagsabihan sa aspeto na to. Ano yung mga babae? Guilty na rin ako. Mga babae. Sang-ayon ako sa mga matatanda dito. Yes, Sang-ayon ako sa mga matatanda. Ito yung ayaw nila when it comes to fashion. Inappropriate fashion style or clothing. Yes. Pag uma-attend ng Sunday service. Masyadong sexy. Masyadong daring. Pwedeng masyadong casual. revealing, Masyadong too casual. No? Bakit ba? Ano sabi nga nung kanta, anong paki mo? Sa long hair. Alam niyo kanta rin? Hindi ba? Pero Hindi, di ba? tawa lang. Tanda ko na, di pang ba? oldies na yun, Pastor. Tawa lang sa Generation gap na, Pastor. Generation gap. Golden years of Philippine band. Anong paki mo? Sa long hair ko. Linawin natin Ito ano lang tayo, linawin muna natin, mga kaawit. Sa context. There's, when it comes to the Word of God, when it comes to our Lord Jesus Christ, sabi nga, there is no Jew nor Gentile. Yes. Okay? So, at ang sabi rin sa Colossians chapter 2, is that, sabi niyo sa mga taga-Colossians, sabi ni Paul, huwag niyo nang hayaan na kayo ay, kumbaga, ay maalipin pa, madiktahan pa ng mga bawal ito dapat mong gawin, ito yung mga pista, ito yung dapat mong isuot, ito yung hindi mo dapat suot. Meron tayong tinatawag na Christian liberty. Okay? Actually, you can wear anything, you are free to wear anything you want. Your fashion sense, ano ba tawag nun? Fashion sense? Fashion. Matawag nila? Fashion sense ata. Ano ninyo, OOTD, Your mga ganyan. self-expression. Your self-expression with clothes. pagdating sa mga damit. Okay yan. Okay, express yourself. Okay? May fashion din sila noon, may fashion ngayon. Nag-evolve lang yan. You have the freedom to wear. Okay? Nevertheless, sabi rin ni Paul, sabi ni Paul, no? Na yung freedom natin, kung matitisod yung ating kapatid sa Panginoon, sa pag-exercise natin ng ating freedom, then don't do it. Okay? So, nandun tayo sa ganang mga kaawit, doon ko kayo gustong dalhin, doon sa ganon ng, nila ay posisyon, doon na tayo pag-uusapan natin. Okay? Again, although the youth have all the right to wear whatever they want, and also, pagbalik, yung mga matatanda can also wear whatever they want. Okay? Walang judgment doon, kung tayo-tayo lang. Okay? Pero magkakapatid tayo sa Panginoon, and we need to hear accountable tayo from each other. After all, ang Christianity, ang pagiging Kristiyano is not about you, it's about Christ, and it's about your brother and sister in Christ. No? Love is selfless all the time. Okay. Sige nga. Paano gagawin natin ngayon? Yan. Ikaw, Hana, kasi babae ka no? I think marami makaka-relate sa'yo ng mga babae dito. Pagdating sa fashion. Yeah. Di ba? So, is there a time na nasita ka na? Yes. Like, okay naman yung damit na sinuot mo, pero hindi pa pala. Anong nangyari? Merong time, pero usually naman, ang magsasabi, family member din. Hindi pa naman ako sabihin mo kung sino family member mo? Siyempre si Mami. Mama, si Papa? Si Mami. Basta may time na may skirt akong sinuot, tapos sabi niya, may skirt kasi. Nice naman yung approach ni Mami. Sabi niya, ate, hindi ba parang masyado nang maigsi yung skirt mo? Parang sabi niya, kung sa ibang lugar, kung papasyal ka lang, okay lang. Pero church So, iwasan na isuot na lang ulit. Ganon. Yes. So, yun. Ganon lang naman. Pero yung ang mga simple pero sa mga kaawit po natin, tanong din natin, kapag po ba kayo maghahanap ng suot, importante po ba yung suot mo sa church at yung suot mo sa labas ng church, sa pang-araw-araw, na parang pinapakailang, yung suot mo sa church, okay yun. Sitahin ka doon. Pero yung sinusuot mo sa labas, parang sobra na yun sa ilan. Nag-guess nyo? Kasi personal ko lang buhay ito Actually. Wala na tayo sa church. Okay lang ba kayo doon? I mean, yung mga correct sa suot outside ng church. Pero sa tingin ninyo, of course, sa tingin ninyo ng mga kabataan, wala nang problema kasi yun yung uso Okay? So, pero sa tingin pa rin nila, hindi mo dapat isuot yun. Okay, like for example, short. Okay? Short. Yung mga babae, pagdating sa labas, sa church, ang short niya hanggang dito. Pero siyempre, pagdating sa labas, Casual nang lumalabas na, yan ng get together. short. Umaangat na. Pero okay lang. Sa kanila yon.
So, di ba, ano pa rin tayo? Hanggang doon ba, dapat ay saklaw pa rin, dapat i-consider pa rin natin? Jacob? Actually, depende din naman eh. Depende saan? Depende sa tumitingin. Tumitingin na lalaki kung okay sa kanya. Ano ba? Ano ba? Linawin mo. Outside ng church, free. Hindi kasi may mga babae kasi. Ayaw nila nako-correct na. Hindi, sa pagdating sa labas, sila na sexy, na may cleavage, na nakamaiksi. No? Tama? Mga Christian na gano'n, tama ba? May mga Christian na gano'n, mga kaawit, di ba? Pero pagdating sa church, medyo hindi sila nagaganon. So, pagdating sa church, again, naintindihan natin, sige, ayaw na matatanda na gano'n, susundin tayo. Pero, kung sinisita pa rin sila, hanggang sa labas, sa pangalan ng pagkasuot, is that okay? Kumbaga kung nasa right place pa ba naman nita? Yes, is that okay? So, ito na yung ano ko sa trabaho, sa mga barkada ko, sa mga personal kong lakad, gano'n. So, hanggang ganun ba ako ay ano mo pa rin, sisitahin mo pa rin? Ikaw? Kung sige lang, kahit hindi popular yung opinion, sabihin mo lang. Sige. Para sa akin, outside ng church, okay lang na makorek pa rin. In a sense kasi, Kristiyano ka. Okay. Hindi ka lang naman Kristiyano pag nasa church eh. Outside ng church, Kristiyano ka pa rin. Ganda ng point na yun, di ba? Grabe, sino ba boyfriend, sino ba girlfriend nito? Napakapala ng boyfriend girlfriend nito. Ang lakas nung dating na yun, di ba? Yes, sabi ganun. Agree na agree. Hindi yun. Agree na agree. Okay. You're not only a Christian inside the church. Yeah. But it goes outside also. Kasi kat sa labas ka ng church, makakatisod ka pa rin eh. Okay. Nawari, nagsuot ka ng sexy or sa lalaki, yung medyo revealing din, ganyan. Kung nakakita ka ng ka-churchmate mo, ay, si kuya, leader pa man okay. pero ganito man naman, si ate, ganito, ganyan. So, okay. makakatisod. Hana, ikaw? Ako, I agree. Totoo yun, hindi ka lang naman kasi Kristiyano sa church nga, so outside. So kung masita ka ng matatanda outside sa mga style ng pananamit mo, maging open ka doon. Maging open ka always doon. With humility, accept mo yung mga sinasabi sa'yo. Dapat. Again, babalik tayo dun sa sinasabi ni Timothy kay ni Paul kay Timothy. You treat them as your parents. Tsaka ang tawag dito, umaabot lang siya, hindi lang yung makikita ka sa labas pero yung social media wise. Yes. Kasi we post lalo na ngayon yung social media, no? Alam mo yung Hana, yung mga ngayon, yung mga matatanda, nagpa-Facebook niya mga yan, di ba? Pag nakita ka, ano ba naman tong si anak ni Nare? Oo. Anak ni Red. Ano ba yung anak ni Linda na to? Bakit ganito yung mga pinupost? Ba't ganun na suot? Nagpapaawit pa naman sa church. Oo, may mga tapos dito naman nakatupis. Ayun lang. Diba? So, again, kasalanan ba yun na yun ang suot mo sa labas? At hindi yun ang suot mo? I mean, kasi nga kalayaan mo yun. Technically, hindi. Gusto ko i-add pa. But then again, sabi nga nito, hindi ka lang Kristiyano sa loob, kundi sa labas. Pero siguro depende din kung anong event ng pinuntahan mo, anong lugar mo. Yun ang problema natin. Minsan na... Yun ang malaking problema natin, mga kabataan. Kasi yung mga matatanda, hindi nila masyado nakikita yun. Pag nakatupis ka, regardless, nakatupis ka. Regardless kung ano okasyon. Basta walang tupis. Oo. Pwede ka namang maligo na naka-t-shirt eh. Oo, tama naman. Naka-short. Okay? O kaya rash guard. Ba't kailangan magtupis? Gaganon sila. Yun yung ginagamit na loophole ng ibang kabataan. Yes. But then again, in fairness, para maging fair yung usapan sa mga kabataan naman, walang problema magtupis. Kasi pupunta kang dagat, alam nga ba na mag-t-shirt ka doon, mag-short ka doon, o kaya pantalon ka doon, hindi na puno na buong buhangin yung buong katawan mo. Mabigat sa swimming, mabigat maglangoy na hindi tama yung suot mong material. Then again, babalik tayo doon sinasabi ni Paul. Kalayaan mo magtupis, pero kung may matitiisod sa'yo na kapatid mo sa Panginoon, huwag na lang. Magkumot ka na lang. Di ba? Nasa dagat na kumot. Kumot ka. Jacket ka. Di ba? Mag-medyas pa kinakailan. Lagyan mo pa ng Vicks para hindi ka mapulmonya. Di ba? So, gawin natin. Okay? Diba, may isa pa akong tanong. Ito sa babae ito eh. Sa lalaki, actually, guess na natin sa babae man. May nag-chat pass dun sa comment section natin. Sino? Sino yan? Isang kapatid natin. Tago natin sa papatumba natin. Sino yan? Sabi po kasi sa lalaki po, okay lang po ba long hair? Nasaan yan? Ayun, yun. Sa chat box. Itago natin sa pangalan comment Kevin. Box pala. Comment section. Okay. Sabi doon. Sabi ni Kevin Costner. Sabi niya, sa lalaki po, okay lang po ba
long hair. Tsaka yung mga earrings. Actually, hindi ko alam. Ano ba yung kinanta ko kanina? Anong paki mo? Sa long hair ko. Di ba? Well, depende na din siguro. Again, babalik ulit tayo doon. Everything is permissible. Pero paano yun, Pastor? Pagdating sa mga physical, sa buhok, sa fashion, yun ang context ko. Baka sabihin, sabi ni Pastor, may pastor doon nagsabi, ganun tayo social media ngayon. May pastor doon nagsabi, everything is permissible. Pwede na tayong pwede na tayong mangalo niya lahat. Hindi po yan, may konteksto po yan. Paano yun, Pastor? Kunyari, di nilapitan ka ng mas nakakatanda sa'yo, tapos sinabi sa'yo na, uy, kapatid, hindi nakakatisod yung buhok mo, or kaya yung earrings mo, ganyan. Anong gagawin mo doon? Like, automatic ba? Ay, dahil nasabihan ito, tatanggalin ko na, no. Or No. Like, ano dapat yung in love, explain yourself to them. Okay? Explain mo. Yung sinabi natin kanina, sinabi ni Paul, sinabi ni Jesus Christ that meron tayong freedom at hindi na tayo dapat na kumbaga ay nagpapas ng judgment tayo with regards to eating and drinking at kung ano yung sinusuot natin. Okay. Now, kung magkakasundo ka at maintindihan niya. Okay. Paano pag hindi talaga? Okay? Pero kung hindi talaga, as a Christian, your next responsibility ay intindihin yung kalalagayan ng iyong kapatid. Kasi kung hindi ka man maghikaw, kung hindi ka man magsuot ng maiksi, namatay ka ba? Hindi naman. Naghirap ka ba? Okay? Nag-sacrifice ka ng konti, sinacrifice mo yung self-expression mo para sa kapatid mo sa Panginoon. Now, doon naman sa kapatid mo sa Panginoon, dapat balanse rin tayo. Baka naman masyado ka ng legalistic. Guess niya? Ano ba yung legalistic? Bawal yan, bawal yun. Dapat ito, dapat ganyan. Kapag mahaba buhok, makasalanan ka. Pag may hikaw ka, pag isa lang ang hikaw mo, yan ako, sa demonyo yan. Pag meron kang hikaw sa ilong. Yan, pag may hikaw ka sa ilong, ay nako, di ba? Tatay mo si may judgment na agad. Di ba? May judgment. Huwag po tayong ganun. Okay? Kasi po, legalism po yon. Ang titingnan po natin lagi, mga kaawit, is the heart of the person. Doon pa rin tayo. Yeah. The heart of the person. Ano ko may tato? Ano ko long hair? Ano kung punong-puno ng hikaw ang Baka naman nainggit ka lang. Ayun lang. Diba? Gusto din pala. Gusto mo rin naman pala. Diba? Hindi, nagjo-joke lang po ako na. Ang sinasabi lang natin, don't pass judgment. On their part naman. Okay? So para magkaintindihan, yun din ang reminder sa kanila. No? Na baka naman sita ka ng sita. Sita ka ng sita. Baka naman masyado ka na nagiging Pharisees. Yes. Ano yung Pharisees, di ba? Yeah. Nagiging Pharisees ka na. Hindi. Paano naman siya? May kalayaan din siya Di ba? So para magkasundo kayo, huwag ganun. Parehong masama. No? Ngayon, ikaw, nakita niyo yung kagandahan ng pagiging Christian. Di ba? Sino ang iniisip natin? Sarili ba natin? No. Ang iniisip talaga lagi natin, siya, baka sa mga matatanda, baka nagiging Pharisees na ako dito sa kabataan na ito. Check ko muna yung sarili ko. Doon naman mga kabataan, sita, baka naman nagiging matigas lang ang ulo ko, pwede ko namang ihinto na lang, wala namang magiging problema. At magkaroon pa rin ng self-evaluation. Yes, okay. Self-check. Yes, no? Sa mga lalaki, yun ang problema sa mga lalaki, sa mga babae, yung sexy masyado. Sa mga lalaki, yung hikaw, tato, long hair. At pag rin, Pastor, like, pero sa ibang usapan na siguro yon, pag cross-dressing, ganyan. Yes, cross-dressing. With regards to cross-dressing, yun, pagdating doon, kasi malinaw rin kan, nakalimutan ko lang kung saan part ng Bible, ito si Apostle Paul din, na tinuturo doon, na kung ano yung pagkakakilanlan ng lalaki at babae sa culture mo, yun dapat ang isuot mo. Yes. Kasi kung tatanungin natin, Pastor, ano po ba talaga suot ng babae at lalaki? Dapat ba yung babae ay nakapalda at yung lalaki nakapantalon? O pag sinabi natin, okay, ang lahat ng lalaki nakapantalon, babae nakapalda, yun ang sinasabi ng Biblia. Ano gagawin mo sa panahon ni Jesus Christ? Lahat nakapalda. Lahat sila nakapalda doon. Lahat sila babae doon. Lahat sila bakla. Diba? No. Kung ano yung sa kultura ninyo, na pagkakakilanlan na ikaw ay lalaki at babae, kung yun ay palda bilang lalaki, kung pantalon bilang babae, so be it. No? So cultural.